basta fuga po tanitang amin. Ulutang namin kan siya natang ganyan. But the promise
Pagsigang mo na mamaya. One to ilaw na. Pagsigang mo. Nakailaw? Nagtanong kayo na lang yung bravo. Tayo po ay tumayong lahat. At mo po. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, kataas-taasang Diyos at walang katulad. Sa iyo lahat ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na naman sa hapong ito na kami po ay tinipon mo upang magkaisa kami, Panginoon, na magpurit sa iyo, itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagsama mo sa amin sa nakalipas na taon, Panginoon. At naway, Panginoon, ngayong bagong taon na naman, Lord, na kakaharapin namin, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Itanim mo sa puso't isipan namin ang pag-ibig at pusong tapat at naglilingkod sa iyo, Panginoon, ng taus-puso. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na naway ay lalong lumago kami sa pamumuhay na makapagbibigay sa iyo ng kapurihan, Panginoon. Nais namin, Panginoon, sa habag mo na mas lumalim ang relasyon namin. Mas makilala ka namin, Panginoon, ng lubusan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang mga kasalanan upang sa ganun, Panginoon, ay magiging karapat-dapat kami na magpuri sa iyo, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitataas, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming sangod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Manatili tayo nakatayo, mga kapatid. Hello. Ratang i-Baibatang awit 134. Ilawi kaya na masanto matura. Paanyaya upang purihin ng Diyos. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri. Mga naglilingkod sa templo kung galing. Sa loob ng templo, siya'y dalanginan. Taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, pagmula sa Zion, ang iyong pagpapala. Diyos na fugag nitang mami, muragi ira. Marayaw iyapo ta, ni pamabulong naman na tumagburulot ang matayaw ni sa kansyon na tampo iyapo. The King of Glory, the King of
shine for me. Ipapatang po iya po itong Muragira na patuloy po iya kansyon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ulitin tampo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Ipabatan ko iyamot ang Muragira. Ana, kitawag ko po tuwaman ang dagitam namin, kapatuloy tang pampakansyong para tayo. You're the peace that guards my heart, my helping times of healing. You are
ipopotan po iya po tamuragira. Ang nasa ngawe po ay welcome tampo ikatagitad. Ipopotan po iya po tamuragira. Ang marayaw iya po sa iga po itam tayo templo naman tayo nisa. So sa ngawe po, sini po imaya umay madayaw po tayo po. Balabalo nga ta yapo ta na mana tu babunga dagot ko. Bali. 83 nga na dagot ko. Napan to dana tu sikan na bagi ka kadahin na matrabaho. So yapo tayo naglaw ta no makakaster dinan sa banayon. Balabalo Diyos ko ta silang natangal mo. Yakan matangaragong daw ko to sa nga gabon banan tanga-tanga lama mana ibalo Diyos ko sa ko naganya peto amen. Kanilang 25 years old si Lola, ngayon 83 na. Ang bilis! Ay marayaw hiya po bago to dagong tuniyawa na kani Lola Eddie. Ipapotambi po iya po para sa pa-work na talay si Lola Eddie. Ang sa ngaway po, sinipaga po imaya umay madayaw tiya po. So noawang dampo ay ginatang labito dahito kansyong nagi na po na mensahe. Papata po iya po radira.
Diyos Fugaguli, magandang hapon po sa ating lahat. Marapat lamang na bigyan natin ng respeto ang salita ng Diyos. Tayo po ay tumayong lahat. Sa 1 Corinthians chapter 9 ang babasahin po natin. Mula sa verse 24 ang babasahin hanggang sa verse 27. At ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nakataas-taasan, Ikaw lamang, Panginoon, ang banal at matuwid na walang kakulangan. Kami po ay makasalanan. Kami po ay palaging nagkukulang, Panginoon. Yan po ang hindi namin maitatanggi sa iyo sapagkat nasasaliksik mo ang kaibuturan ng aming mga puso't isipan. Alam mo, pati ang mga bagay na nagagawa namin na lihim sa kaalaman ng iba, ngunit sa iyo, Panginoon, ay lantad lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, hinihingi ang tulong mo at pangunguna mo na ang banal na Espiritu mismo ang siyang magturo sa bawat isa sa amin na naririto ngayon sa aming pakikinig sa iyong mga salita upang ang buong taon na ito na aming bubunuin na naman, Panginoon, kasama ka, na lubos na nagtitiwala sa iyong kagandahang loob. Your sustaining grace, O Lord, that will help us to be victorious. Ang iyong kagandahang loob ang tutulong sa aming Panginoon upang magampanan namin ang iyong kalooban. Nawa sa pamamagitan ng mensahe ng iyong mga salita ay mas lalo kaming maeengganyo at mapapalakas, mapapalalim ang aming commitment na mamumuhay na naghahangad, na nagbibigay ng lugod at kadakilaan sa iyo na aming Diyos at Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat isa sa amin na naririto ngayon at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay umupo. Tapos na po ang greetings ng isang maligong bagong taon para sa lahat sapagkat sa social media, busog na tayo sa mga greetings na yan. So mag-focus po tayo ngayon sa oras na ito sa mensahe na ang title ay A Gospel-Centered Life, Our Goal and Our Pursuit for the Full Year. A Gospel-Centered Life, ang buhay na nakasentro lamang sa Ebanghelyo, ang ating nais makamtan at ating nais ang ating nais tahakin at tatamasahin sa buong taon na ito. Sapagkat katulad ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 9, actually ang mensahe ay manggagaling sa buong 1 Corinthians 9, ngunit binasa ko lamang po ang verses 24-27, ngunit ang buong konteksto ng mensahe sa hapong ito ay manggagaling sa buong chapter ng 1 Corinthians 9.
Sapagkat dito sa sulat ni Apostol Pablo, ang mga bagay na ginawa niya at tinuturo niya sa atin ay nakadikit lamang po sa iisang bagay na mababasa sa verse 23. Kung titignan po natin ang 1 Corinthians 9 verse 23, nakasulat diyan, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang sentro ng hangarin ni Apostol Pablo, his goal and his pursuit in life is to be gospel-centered all the time. At yan ang dapat na hinahangad ng bawat Kristiyano. Sa buong taon ay wala dapat tayong hahangarin kundi ang maihayag, mailathala ang Ebanghelyo sapagkat ito lamang at wala nang iba ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya ayon sa Romans chapter 1 verse 16. Maging Hudyo man o Hentil, yun ang nakalagay doon. So bilang Kristiyano, ito dapat ang sentro ng buhay natin. Ito dapat ang hinahangad natin at may mga bagay na dapat nating gawin upang sa ganon ay magkaroon ng katuparan ang hangarin ito sa buhay natin. Hindi ito mangyayari ng automatic sa atin. Alam natin na sa tulong ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, sapagkat ito mismo ang hangarin ng Diyos para sa bawat pinili at tinawag niya by adoption na mapabilang sa kanyang pamilya. Si Apostol Pablo, nung kinatagpo siya ng Panginoong Yesus, magmula noon sa daan papunta sa Damasco, ay wala nang ibang naging hangarin at sentro ng buhay niya kundi maihayag ang Ebanghelyo. Lahat ng nangyari sa buhay niya, ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, ay walang iba, lahat ng nangyari. Walang iba kundi konektado lahat sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang tunay na Kristiyano ay dapat ganyan ang hinahangad. Hindi na mahalaga sa atin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Bagamat kung yan ay pagkakaloob ng Diyos sa atin, magpapasalamat na lamang tayo. Ngunit ang pinaka mataas na hangarin natin sa buong taon ay walang iba kundi ang buhay natin ay maging gospel-centered. Yan dapat ang ating goal, ang ating pursuit. At titignan natin ngayon kung anong mga bagay na dapat nating gawin. Una, upang makamtan natin ito, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, kailangan po, kasi hindi madali ito hindi madali ito. Ang mga matagal ng Kristiyano, they are even great in theology. Yung mga naging doktorado na sa pag-aaral nila sa teolohiya, sa Biblia, hindi pa nila sinasabi na ito ay madali lamang. Kaya nga, ang sabi ng Apostol Pablo doon sa binasa natin kanina, sa verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Alam ni Apostol Pablo mismo na hindi madali ang mamuhay na gospel-centered. Hindi madali. Ngunit kailangan po nating pagigihan, kailangan po nating bigyan ng nararapat na paghangad sapagkat wala nang ibang rason kung bakit tayo tinawag ng Diyos at maging bahagi ng pamilya niya kundi makita at may sabuhay
ang Ebanghelyo sa buhay natin. Sabi ko, hindi madali ito. Hindi madali. It is a struggle for everybody. Bakit? Bakit hindi madali? Sapagkat hindi ito ang natural na hinahangad ng makalupang katawan natin. Kailanman, hindi ito dinidesire ng natural man. It is only the spiritual man that desires itong gospel-centered life na ito. Kaya, una sa lahat, katulad ng maaaral natin dito sa karanasan ni Apostol Pablo, magmula nang siya'y tinawag ng Panginoong Yesus na maging apostol, bagamat marami ang hindi naniniwala na siya ay apostol, dito sa 1 Corinthians 9 mismo, marami ang nagsasabi, sa verse 2, ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol, subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. May mga ayaw kumilala sa kanyang pagiging apostol ang pagkakatawag sa kanya ng Panginoong Yesus. Ngunit ganun pa man, ang sabi niya, hindi iyon ang makakapagpabago ng kanyang hangarin. Ganun din sa atin kung minsan, merong mga nagpapahayag ng pagtuligsa o pangongontra sa ating bilang Kristiyano. Ngunit hindi dapat yon ang magdudulot ng pagkadismaya sa atin. Bagkus, yun dapat ang mas lalong magbigay sa atin ng rason upang lubusan nating hangarin. Ito dapat ang maging sentro ng ating hangarin sa buong taon, ang maging gospel-centered life, ang buhay natin. Una sa lahat, para mangyari ito, kailangan meron tayong isasantabi o isasakripisyo. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo, kung babasahin natin ang verse 12 sa second part niya. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami, sabi niya, ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Inulit pa niyang sinabi sa verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Ang mga bagay na sinakripisyo ng Apostol Pablo para lang makamtan niya ang buhay na gospel-centered ay hindi po biro. Hindi biro. Una, tignan nyo ang sinabi ni Apostol Pablo. Mula sa verse 4. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod? Naglilingkod siya? Sinong tao nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong apostol ang nag-aalaga ng pastol, I should say, ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautusan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos. Hindi ba tayong tinutukoy niya?
alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Naggasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit anong sabi niya? Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Yan ang mga bagay na sinakripisyo ng Apostol Pablo. Maging ang pag-aasawa. Isinantabi ni Apostol Pablo. Hindi nagkasawa si Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya, wala ba kaming karapatang magdala ng asawang Kristiyano katulad ng ibang mga apostol? Ngunit isinantabi ni Apostol Pablo. Maging ang karapatan niya sa material na sinabi niyang pakinabang, material na pakinabang mula sa inyo. Kaya nga, yung mga ibang mga gumagamit ng 1 Corinthians 9 na ito upang hikayatin ang mga miyembro ng iglesia na kailangang tutdin nila ang pagbibigay ng kanilang mga tithes, hindi po nila nauunawaang mabuti ang sinasabi ng 1 Corinthians 9. Itong 1 Corinthians 9 ay hindi dapat gawing batayan upang ang isang pastor ay pilitin niyang magbigay ng tithes ang mga miyembro ng iglesia. Sapagkat mismong si Apostol Pablo, isinakripisyo niya lahat ito upang sa ganon, anong sabi niya? Ang hangarin niya ay ano? Upang, ang sabi pa nga niya, mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang mga bagay na may pagmamalaki ko. Ano yon? Na maihayag ang magandang balita. Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa karapatang ito. Yan ang sabi niya. Ngayon ang challenge sa atin, kung sa context ng buhay ni Apostol Pablo, may mga isinantabi siyang karapatan niya bilang isang apostol, confirm sa bunga ng kanyang pagsisilbi sa Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, ano naman ba ang kailangan nating isakripisyo upang sa ganon ay makamtan natin ang ating hangarin, our goal and our pursuit to be gospel-centered ang buhay natin? Yan dapat ang tanungin natin. Hangad nating makapagbigay ng kadakilaan sa Diyos. Hangad nating malugod ang Diyos sa buhay natin. Ngunit ano ba ang katapat ng hangarin yan? Ano ang mga bagay na kailangan nating isantabi o isakripisyo upang tunay na mahayag ang Ebanghelyo sa pamumuhay natin? Kaya nga sabi ko kanina, habang nag-iimbita si Sister Sheila ng magpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya, naalala ko na sa buong taong lumipas ay nagkaroon tayo ng pagkakataong maipahayag ang Ebanghelyo. At salamat sa Diyos, sapagkat yan ang kanyang ipinagkaloob sa atin. Ako mismo, personally, nung kami ay nagbakasyon sa Vietnam, sa sandaling panahon, yung tour guide namin na Buddhist ang kanyang pananampalataya, na ibahagi namin ni Eileen ang pananampalatayang Kristiyano. We never fail to proclaim the gospel. Kahit sa anumang okasyon. Namatay noon ang kamag-anak ni Pastor Aris na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng mga nandoon noon. 2 beses, isa doon sa Ilagan noon at isa sa Gamu. And then, pangatlo, sina Pastor Claudio, Pastor Edwin, si Pastor Ricky Mar, ipinahayag nila ang Ebanghelyo noong namatay ang lola ni na Pastor Aris. Hindi lang yon. Kaya nga sabi ko, hindi nagtapos ang taon na hindi tayo nagamit upang ipahayag ang Ebanghelyo.
sa fellowship ng mga youth noon, hindi ba ang hinangad natin ay ma-equip kayo upang maibahagi ang Ebanghelyo? At ginawa natin. Hindi ko din po ipinagkait, but I grabbed the opportunity to share the gospel dun sa driver na kasama namin nung kami pauwi galing Manila, kaming dalawa ni Eileen. Mula sa NLEX hanggang sa Karanglan, sa Nueva Ecija, wala akong ibang ipinahayag dun sa driver kundi ang patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At nung kami ay nagkaroon ng pagkakataon na maimbita dun sa bungad sa San Pablo, kami ni na Sister Gilda, Sister Janet, si Eileen, ay ipinahayag namin ang totoong ebanghelyo. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Acts 20:24, the gospel of God's grace. Yan ang pinapahayag namin. At tuluyang hinahangad namin na maipahayag. Yun dapat. Ano bang sinakripisyo natin sa mga pagkakataong maihayag ang ebanghelyo? Kung minsan nahihiya tayo. Kung minsan nawawalan tayo ng lakas ng loob para ipahayag ang ebanghelyo. Bakit hindi mo isipin, no, na ang ibinabahagi mo ay lubhang mahalaga para sa isang tao, para sa kaligtasan ng isang tao. Kaya kung tunay kang nagtitiwala na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya, maging Hudyo man o Hentil, hindi ka dapat madidismaya kahit na merong mag-reject sa presentation mo ng gospel. Hindi yan ang magiging hadlang. Bagkus, kailangan tignan nating mabuti kung ano ang mga bagay-bagay na kailangan nating isang tabi upang sa ganon ay maipahayag ang ebanghelyo sa sino mang loobin ng Diyos na makasama natin. Kung minsan, ang paglalaro ng cellphone ang nagiging hadlang upang maibahagi ang ebanghelyo para sa mga kabataan. We need to sacrifice that. Kung si Apostol Pablo na nga, pag-aasawa, karapatang material, karapatang monetarian actually, no? Ang isinakripisyo ni Apostol Pablo. Hindi siya namuhay, hindi niya ibinahagi ang gospel na naging gospel for sale, hindi po. Ang sabi niya, ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. May mga bagay talaga na magiging hadlang sa atin sa pagpapahayag ng magandang balita. Kung kaya't kailangang tignan natin, suriin natin mabuti sa buhay natin, mga kapatid. Ano ba ang pwedeng maging hadlang upang maging gospel-centered ang buhay natin? At kailangan natin i-set aside ang mga bagay na yan. Hindi ko naman sinasabi sa mga binata at mga dalaga po sa inyo na tularan ninyo si Apostol Pablo na huwag nang mag-asawa. Hindi po yun. No? Sapagkat ang hindi pag-aasawa ay isang kaloob ng Diyos yan. Sinabi mismo ni Apostol Pablo yan. Kung hindi nyo kayang tiisin, sabi niya, mas magandang mag-asawa kayo kaysa sa you burn in passion at magkakasala ka lang. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi yon ang nais kong sabihin sa inyo. Ngunit, ano ba ang mga bagay na katumbas ng mga bagay na isinakripisyo ni Apostol Pablo upang maging gospel-centered ang buhay niya? Suriin natin, mga kapatid. Siguro magandang gumawa tayo ng inventory kung saan nauubos ang oras natin sa buong araw. Upang sa ganon ay maisip natin ano ba ang mga bagay na kung saan nauubos ang oras ko na hindi naman mahalaga para sa Panginoon. Para yun ang iset aside natin. Para yun ang isakripisyo natin. Ang ating comfort, maaari sigurong may inaabangan kang teleserye, Korean novela, o kaya kung ano yung mga
pinag-uubusan mo ng oras mo na kung saan ay nagiging hadlang para maipahayag ang Ebanghelyo sa buhay mo. Suriin natin mabuti, mga kapatid. Ano ba ang kailangan nating sacrifice upang sa ganon ay makamtan natin itong goal at pursuit natin to be gospel-centered ang buhay natin? How much are we fighting for this cause? Dapat yan ang tanong natin. Sabi ng Apostol Pablo, hindi madali. Inihalintulad pa niya sa isang atleta na nagsasanay. Kailangan nating supilin ang ating sarili. Yun ang sabi niya sa verse 27. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ano ba? Kailangan ipahintulot natin na yung katanungan yan ay manuot sa ating mga puso't isipan upang sa ganon pag-uwi natin mamaya ay susuriin natin ang ating mga buhay. Pwede nating tanungin ang ating mga sarili, kanino ko na ba naibahagi ang Ebanghelyo? Ilan na ba ang mga taong nakapagpahayagan ko ng Ebanghelyo? Hinahangad ko ba ng pamilya ko, ang mga kaibigan ko, ang aking mga kakilala, ay marinig nila ang Ebanghelyo mula sa atin? Yan dapat ang hinahangad natin. At ang pangalawa, mga kapatid, para makamtan natin, matupad, magkaroon ng katuparan na ang buhay natin ay maging gospel-centered. Kailangan pong may pananadya. Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 9, mula sa verse 19, malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Itong mga passages na ito ay hindi nagtuturo ng pragmatism. Ang mga passages na ito ay nagtuturo ng pananadya. Dapat sinasadya natin. Bahagi yan ng sinabi ni Apostol Pablo na sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Sinasadya dapat natin ang paghangad na maihayag ng Ebanghelyo, mga kapatid. Kapag hindi mo hinahangad yan, paano mo ipapahayag? Bagamat ang desire ay nanggagaling sa Diyos. At kung wala yung desire sa puso natin, hingin natin sa Diyos. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hinahangad niya na may bahagi ang Ebanghelyo sa kahit sa anumang paraan, katulad ng sinabi ni Pablo. Sa iba't ibang paraan, nakibagay siya sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan, ang sabi niya, ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Hindi si Apostol Pablo ang nagliligtas. Ang ibig niya lang sabihin ay maibahagi ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan niya.
He was very willing na maging kasangkapan ng Diyos. Ganun dapat ang hangarin natin sa anumang paraan. Makibagay tayo sa lahat ng tao. Sabi niya, sa mga mahinang pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Sa mga matibay ang pananampalataya, ganun din dapat. Kung yung mga nasa ilalim pa nga ng kautusan, ang sabi, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. The Apostle Paul never compromised the gospel in order to proclaim it. Hindi yun ang ibig sabihin nito, na ikokompromiso natin ang pagiging puro ng Ebanghelyo upang maihayag lang natin na tayo'y magiging katulad nila. Hindi po ganon. May iba't ibang paraan kung paano natin maihayag ang Ebanghelyo sa ibang tao. Huwag natin ikompromiso. Ang Panginoong Yesus, nung siya ay nagpahayag ng Ebanghelyo, nakikain siya sa mga makasalanan. Nakisalo siya sa mga okasyon. Nalaman pa natin, ang unang-unang miracle na pinerform niya ay ginawa niyang wine, ang tubig para sa okasyon. Pero hindi ibig sabihin nun na yun ay pragmatism, hindi po. We should never compromise the gospel, the truth of the gospel. Makibagay tayo sa tao, pero alam po dapat natin kung saan ang boundary. Nasubukan niyo na bang nag-share ng Ebanghelyo sa isang nakainom o lasing? Kailangan bang tumagay ka para may share mo ang gospel sa kanya? Yun ang ibig kong sabihin. Yung practicality. Hindi pragmatism po yan. Huwag nating ibababa ang standard ng Kristyanismo para lang makahikayat ka ng tao na makinig sa'yo. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Marami tayong nakikita sa social media, katulad nung Unashamed Evangelist. Isang Pilipino yon, na ang sentro ng ministry niya, pumupunta siya sa mga public places at kumakausap ng kahit sino. Dala-dala niya ang tracts. Siya nga pala, dumating na yung tracts na nirequest ko, Tagalog na illustrated. Libre po yun. Nirequest ko sa gospel tract. And then, kailan lang ay dumating. Kaya may magagamit po tayo na tracts kapag tayo ay magpapahayag ng Ebanghelyo. Ganun ang mga ginagawa ng mga kapatiran natin sa pananampalataya. Ang pinapahayag niya, Gospel of God's Grace. Palagi kong nakikita at sinusuri ko ang turo niya kung naaayon ba sa sinasabi ng banal na kasulatan na katulad ng pinananampalatayaan natin. At pareho tayo. So, pwede niyong i-search kung gusto niyo sa Facebook, The Unashamed Evangelist. Kung minsan, dala-dala pa niya yung anak niya. Baby pa lang. Pati asawa niya. Yun ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Na kung minsan, kailangan natin isakripisyo yung comfort upang magampanan natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Ano ang rason? Bakit ginagawa? Lahat ni Apostol Pablo yan. Napaka-linaw po ang sinabi niya sa verse 23. Ginagawa ko ang lahat ng ito. Ang pagsasakripisyo, ang pagsasantabi sa mga bagay-bagay. Yan ang sinasabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito.
ang pakikibagay sa mga tao, alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ano bang pagtingin ni Apostol Pablo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Yan ba ay source ng ikinabubuhay niya? Napakaliwanag ng sinabi niya dito. Mula sa verse 16. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Kailanman hindi nagmamalaki sa Apostol Pablo sa pagbabahagi ng magandang balita. Sapagkat, ang sabi niya, iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Stewardship ang ibig sabihin nito, kung tignan ninyo ang English version niya. Stewardship. Ano ngayon ang aking kabayaran? Tignan nyo, pakinggan po natin mabuti. Anong maging kabayaran ni Apostol Pablo? Hindi siya kumikita dito. Hindi siya yumayaman. At kailanman hindi na hinangad ang yumaman sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang sabi niya, ano ngayon ang aking kabayaran sa verse 18? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko pag-angkin ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Yan ang kabayaran. Yan dapat ang pananaw ng isang tunay na Kristiyano sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. It is never for monetary advantage. It is never gospel for share. For sale, I should say. Nakakalungkot ng isipin kung sometimes napapahiya ang Kristyanismo. Kasi kami mismo, naranasan namin, may mga pumapunta sa bahay, nagpapahayag daw ng Ebanghelyo, pero may dala-dala silang sobre, ibibigay sa'yo. Sinasabi nilang, voluntaryo lang naman daw ibigay mo. Suriin nga natin mabuti ang Biblia. Kung yan ang ginawa ng mga unang nagpahayag ng Ebanghelyo, sinabi ba nila na punta kayo sa mga bahay-bahay, magdala kayo ng sobre? Hindi. Ang sabi pa nga ng Panginoong Yesus, huwag kayong magdadala ng anumang kasuotan. Extra tunic. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Siya ang magbibigay ng pangangailangan mo. Sa paghangad natin, mga kapatid, bilang panghuling ulitin ko, hindi po ito madali. It's difficult. And it's a struggle for everybody. Kung akala natin, yung mga nakikita natin na great theologian sa social media, si Dr. MacArthur, si John Piper, mga doktorado mga yan. Si Bodhi Bocam, si R.C. Sproul, si Charles Spurgeon, hindi naging madali sa kanila. Inaamin nila yan. Pakinggan nyo ang preaching nila. Kung hindi madali sa kanila, ganun din sa atin. It has always been difficult for everyone. Ngunit dapat. Kung hindi madali, pambalo, tumapalik, pastor, nataw, tapatan pa lamang. Ang imbitasyon ay makisali tayo. Join in the battle fighting against your flesh. Sa kakarwang gre, mas masingo ay mga doyang magkatrug, lugarin na gunay tiyempo. Di ba? Nalabatog ka magagpo. Oh. Sa kakarwang mas masa masilyong, maggiraw na TV. At dito may katrug, ka nga na TV, nasa maggiraw ni ko.
madali. May mga bagay talaga na kailangan nating isang gabi o isakripisyo. May kailangan gawin natin itong may pananadya. Intentional. Hindi ibig sabihin ito, nang sabi ni Pablo, kailangan kong subilin ang aking katawan, ang aking sarili, sabi niya. Hindi po ito itinuturo na mawala ang salvation, na malayo po ang context ng sinasabi ng Apostol Pablo dito. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Maalis sa paligsahan, sabi nila, forfeiture ng salvation. Napakalayo po. Ang ibig lang, kasi kung yun ang sinasabi mo, ibig sabihin, kung sinasanay at sinusupil ang aking katawan, di good works ang magiging basehan ng salvation kung yun ang pag-intindi mo dito. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi lang ni Apostol Pablo, ang tunay na Kristiyano, sinasadya niya na disiplinahin ang kanyang sarili, na kailangan kung anong isakripisyo, may sakripisyo. Sinasadya niyang gawin ang bagay upang magampanan lamang niya ang tungkulin iniatang sa kanya ng ating Panginoon. So mga kapatid, ito dapat ang hangarin natin sa buong taon na ito, na lalago tayo sa pamamagitan ng pagiging effective and bold natin sa paghahayag ng Ebanghelyo. Yan ang pursuit natin. Yan ang goal natin. Huwag nating walain sa isipan at sa puso natin ang hangarin nito. God bless po sa lahat, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, inaamin po namin ang aming kakulangan sa iyong harapan. Tunay, Panginoon, na may mga pagkakataong pinipili namin ang kagustuhan ng aming mga panlupang katawan. May mga pagkakataon na mas pinipili namin, Panginoon, ang mga makamundong bagay kaysa magpahayag ng iyong pagliligtas. Patawarin mo kami, Panginoon, at sa bagong taon na ito na ibinigay mo sa amin, lalong-lalo na't napapansin namin na unti-unti nang naisa sa katuparan ang nasasaad sa iyong mga salita. Maraming mga tao na, Panginoon, ang nawawalan ng pag-ibig sa kanilang mga puso. Ang nasabi sa iyong mga salita sa sulat ni Pablo kay Timoteo, that the love of many will grow cold. Marami ang nagiging suwain. Marami ang nagpapakasama. Tulungan mo kami na maging kasangkapan mo upang maihayag ang iyong pagliligtas, sapagkat ito ang lubos na kailangan ng mga tao, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa buong GBC at lahat ng mga iglesia na nagpapahayag ng pananampalataya sa hindi lang ng GBC, Panginoon, ngunit ang lahat ng iyong mga hinirang pinili mo at tinawag na iyong maging mga anak, Panginoon, na bahagi ng iyong Universal Church na tinatawag, ay maging aktibo sana kami. Huwag kaming matakot, huwag kaming mahiya na magpahayag ng Ebanghelyo. Ito po nawa ang maging pinakamataas na hangarin ng bawat isa sa amin sa buong taon na ito. Maraming salamat, Lord, sa conviction
ay pinarating mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo nawa ang hangaring ito sa bawat isa sa amin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang rayong iyaw ta mensahe na to beratol na takali pastor. Rayong iyaw kulit ang rayong iyaw. Rayong iyaw ta na tega tamana ikon na tu bagung na tagung. Ana akibalo ta. Yaman din ang mga pangwatan namin. Lord, so kaya matalo ba ako sa pagkakalin mo? May naman ko ang palabalo. Ilaw mo Lord kami to bagung nga dagong nga itong bugaw. Ito ko ama to yan nga bagung nga dagong baguma na po baguma na iyaw mo tandi kagi ito pagkakalin mo. Nalilaman ako, iarubang kami ama to karayal ama to pantolin dito ito dugong ikargo mi ama tan ikaw ana kundi ka pa ito ito mensahe ako to ni Deratal mo ama tan kami to yan dugong ito arubang kami igayang ama to ilang buyag ni Ebanghelyo ta Deratal Tolay. Wala na kami ako ama. Si kami ay makabili kami laman ama. Aro pag ay pagkukurang kami ama. Kido ako ama to siko ka ako imupunta ka sa dito ni kami. Ibig ko na ay may lagoyag ni Ebanghelyo ta Tolay. Kaya nga pa ama ate ta offering ni ama. Dito siya nga ama pagkapalag na nga umayibang ito po tumabagong na sakripisyo ako. Kanya ito pa ang matawa ito may tubog na dito siya nga maafo. Lord, manila man ako walog ni ama siwa ka ako mangiplano tanila mga kiyusan pambalo ama tam mensahe yaw mo ng kadala dito ni gabi bendisyon nga mayo parayo ka ay idasal kita na ganaya po Jesus. Amen.
Ngayon po ay dumako tayo sa selebrasyon ng banal na hapunan. Bagamat ito po ay alam na natin, ngunit sa bawat pagganap natin sa napakahalagang bagay na ito na mismo ang Panginoong Yesus ang nag-institute, ay nagpapaalala sa atin sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At marapat lamang na sa tuwing isa-celebrate natin ito ay mabigyan natin ng pinakamataas na respeto, adoration ng Diyos, sapagkat ang bilin ng Biblia na sa tuwing pagkain natin sa tinapay at pag-inom sa kopa ay ipinapaalala sa atin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, na kung saan itong ginawa niya na pagtubos sa atin sa ating mga kasalanan. Kung kaya't inaanyayahan ko kayo na suriin natin mabuti ang ating mga sarili, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 11 sa verse 28, ang sabi, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kung kaya't marapat lamang mga kapatid, na siyasatin natin, suriin natin mabuti ang ating mga sarili bago po natin tanggapin ang tinapay at ang kopa na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon, upang sa ganon ay may papahayag natin ang pagkilala natin sa kahalagahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay yumuko. Lumapit tayo sa Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng bagay, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo. Katulad ng panalangin ng isang tax collector, be merciful to us, sinners. Kahabagan mo kami, kaawaan mo kami, Panginoon, at linising mo kami, padalisayin mo kami, upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Nawa ay mabigyan ng buhay na kahulugan ang gagawin namin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang mangunguna sa amin lahat. Ipahintulot mo nawa, Panginoon, na madakila ka, mabigyan ka ng kaluwalhatian sa gagawin namin ito, at may paalala sa amin ang kahalagahan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, at mas lalong mapalalim ang aming commitment na gawin ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Hesus. I-bless mo ang gagawin namin ito, Panginoon.
At ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Far away, still an old rugged rose, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. Oh, I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Old rugged cross, despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear sin on dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. If the old rugged cross stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. And it call me someday to my home far away, where is glory forever I share. So I'll cherish the old rugged cross
ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Tayo pong lahat ay tumayo. Mahabaging Diyos, tunay, Panginoon, ng iyong pag-ibig ay dakila sa lahat. Walang kapantay, walang kapares. Ipinaalala mo na naman sa aming Panginoon ang walang katumbas na sakripisyo na tiniis at binata ng Panginoong Yesus para sa aming ikatutubos. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus na walang makakakuha sa buhay niya malibang ipahintulot niya. He voluntarily offered His life, Panginoon, upang kami ang magkamit ng buhay na walang hanggan. Lubos kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan ng pag-ibig, sa kagandahang loob, sa iyong habag, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin upang kami ay maging iyong mga anak. Makamtan namin ang kaligtasan. Mapasa amin ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng iyang Panginoon ay aming kinikilala na kaloob mo sa amin. Regalo mo, Panginoon, sapagkat kailanman na hindi namin ma-deserve, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap sana ng mga bagay na ito. Ngunit ikaw ang may desisyon. Ikaw ang may kaloob. Ngunit salamat at aming natanggap ang mga biyayang ito, ang mga pagpapalang ito, dahil ito ang iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ang maging tanglaw ng buhay namin, na wala kaming ibang hangad, kundi maihayag ang pagliligtas mo sa pamamagitan ni Kristo. At ito sana, Panginoon, ang maging sentro ng buhay namin. Dinadalangin ko din, Panginoon, ang patuloy na pagkalinga, pag-iingat mo sa amin sa buong taon na ito na aming bubunuin kasama ang iyong mga pangako, buong pagtitiwala, buong pananalig, na kailanman, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Yan mismo ang sinabi ng Panginoong Yesus, na walang sino man ang maaaring makaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Sapagkat it is not our hold of you that will keep us, but it is your hold on us, Panginoon, ang siyang aakay sa amin hanggang sa matupad ang iyong kalooban, makumpleto ang pagliligtas mo sa amin at makabahagi kami sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo din, Panginoon, ang bawat pamilya ng buong GBC, ang bawat mananampalataya. Tulungan mo kaming makapamuhay na walang ibang hinahangad kundi
mabigyan ka ng kaluwalhatian, matupad namin ang iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ay lingapin mo din ang mga naghihirap sa amin, Panginoon. Ang mga may sakit, nawa, ay iabot mo ang iyong pagpapagaling, ang lunas, Panginoon. Punuin mo ng iyong kapayapaan ang buhay namin. Habang kami po ay humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay, palakasin mo ang aming pag-asa sa katotohanang inihanda ng Panginoong Yesus ang aming tirahan sa iyong kaharian, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga panahong kami nanghihina, ang iyong kalakasan ang maging sandalan namin. Sa mga panahong kami nagkukulang, ipaalala mo sa aming Panginoon na ang Panginoong Yesus ay sapat na at higit pa sa lahat ng aming pangangailangan. Nawa ay samahan mo kami sa buong taon. Pangunahan mo kami. Pagharian mo ang buhay namin, Panginoon. Sapagkat kami po ay lubos na nagpapasakop sa iyo, sa iyo na aming Diyos at Panginoon. Pagpalain mo pa, Panginoon, ang nalalabing oras namin sa pagganap namin ng simpleng Christmas celebration, post-Christmas celebration. Nawa ay mabigyan ka namin ng lugod sa gagawin namin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lahat ng aming mga kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So, wag muna po